Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, we'll be testing out two foundations. Yung isa is from L'Oreal and the other one is from Maybelline, but both foundations claim to be matte. So alin ba ang mas okay? If you wanna know, please keep on watching. Disclaimer, bago tayo magsimula, itong review na to, nakadepende siya sa balat ko. So, pwedeng yung magustuhan ko, hindi nyo magustuhan, and yung magustuhan nyo, hindi ko magustuhan. Tapos, ito si L'Oreal, sinend siya sa akin ni L'Oreal mismo. They sent me yung mga shades na available. And ito namang si Maybelline, binili ko. Since yung vlogger event for this one, na na-invite ako sa June 7 pa, and ganun ako ka-excited, gusto ko na agad gawin yung review, so bumili na ako. Unahin na natin yung release dates. Mas naunang dumating si L'Oreal Infallible Pro Matte dito sa Pilipinas. I think mga April 2017, nandito na siya. Pero hindi nagpahuli si Maybelline. Ito, kahapon lang talaga ito nilabas, June 1 sa mga counters. Now, price, mas mahal si L'Oreal, 700 pesos to. Ito si Maybelline, 399 pesos. Pero pareho lang yung laman niya. We have both 30 ml. Packaging naman, depende sa preference mo. Kung mas practical ka, syempre mas pipiliin mo si squeezy tube na si L'Oreal kasi mas masisimot mo yung laman. Pero kung gusto mo naman yung mas lax pakiramdam, ito, si Maybelline Fit Me kasi naka-glass bottle siya. Pareho silang walang applicator. Itong si L'Oreal, pag binuksan mo, literal na isi-squeeze mo lang and may nozzle. While si Maybelline naman, para sa akin na, mas mahirap siya since bottle and pag in-open mo, alam mo yung itataktak mo pa siya. Hindi mo ganun kakontrolado yung ilalabas ng bottle. So now, nasa screen niyo kung tag-ilang shades yung available. And regarding sa shades guys, mas bet ko yung shading ni Maybelline kasi mas maraming yellow undertone as compared to the L'Oreal one. And the time that I did the swatches, mas bonggang mag-oxidize si L'Oreal. Kasi ito, na-swatch ko talaga siya ng maayos dahil nasa akin nga yung mga shades. Ito sa counter ko ginawa yung swatch. Hindi siya ganun kabilis mag-oxidize and konti lang. For the expiration, wala talaga nakalagay sa kanila. Kahit ipil ko yung dito kay Maybelline and kay L'Oreal, wala din. Ang nakalagay lang manufacturing dates which is 12/2016. Si Maybelline, clear na nakalagay made in USA, while ito namang si L'Oreal, nakalagay lang is L'Oreal USA, imported by L'Oreal Canada. Alam kong excited na kayong makita how this will go on my skin, so here's the demo. Before I proceed sa demo guys, I just want to disclose my skin type which is oily combination. So oily ako dito sa my T-zone area and then sa my cheeks, ito yung dry. Now para naman sa shades na gagamitin ko for this L'Oreal Infallible Pro Matte, I am in the shade 103 Natural Buff. And dito naman kay Maybelline Matte Plus Poreless, I am in the shade 128 Warm Nude. Wala akong nilagay sa face ko after ko magwash. Other than this one, this is the Multifunctional Snail Recovery Gel. And ito, 74% snail secretion to. Madaling i-absorb ng skin. So, nakakasiguro tayo na hindi siya makaka-affect sa foundation that much. And this is from Ate May Satsuki sa Shopee. Taking both foundations para makuha natin yung tamang consistency. Itong si Maybelline, madali siyang i-dispense kasi squeezy tube siya. And kukuha tayo just as much. Well, this one from Maybelline, medyo struggle kasi nasa bote siya, so ang hirap. I am pretty sure kanina nung naglagay ako na magkasing dami yung nilagay ko, pero mas mukhang madami na tuloy si Maybelline kasi ang bilis yan tumulo. While si L'Oreal, parang makapal pa rin siya tingnan kasi hindi siya nga agad bumabagsak. Unahin muna natin si L'Oreal dito sa right side and brush muna yung una kong ginamit. Madali naman siya i-blend. Kahit matte siya, it doesn't look streaky. Okay din naman yung shade, kaya okay na din sa akin. Although, usually pagka ganito foundation, medyo nagla-lighter ako ng konti kasi natatakot ako na baka mag-oxidize. Kasi parang wala kang room for error pag nag-oxidize to eh. And as you can see, nabawasan yung redness although I can still see my veinings and yung aking mga scars. Nandyan pa rin siya. So let's try with a sponge. So, ayan na siya with a sponge. Dito ko siya itatry sa forehead. Finish-wise, guys, mas gusto ko si sponge with this foundation. Kasi kung ganitong kamat yung foundation, katulad ng pagkakaswatch ko, minsan hindi siya pwede sa basa or else parang magpapatchy siya tingnan. Alam niyo ba yung sinasabi ko? Pero ito hindi eh. Kahit matte na matte siya, madali pa rin siya i-blend with a wet sponge or a damp sponge. Kahit anong gamitin mo, brush or sponge, I did not have a problem with blending the L'Oreal foundation. Pero kasi ako, mas preference ko talaga si sponge. And as I can see, mas may dagdag na coverage siya kahit parang mas masishare yung consistency because of the water. Hindi ko alam kung bakit ganun. And also, mas nakakasip siya dun sa mga lines, so mas lesser tingnan yung lines. Ito yung comparison without foundation and with foundation. Ito yung hindi natin magagawa later kay Maybelline. Pero alam nyo, sa level na ganitong coverage, pwede na akong umalis ng bahay without concealing. And as I can feel it, hindi siya madikit sa kamay.
So, okay na rin sa akin kahit hindi ko siya iset ng powder. As in, kung sinabi niya na matte, it's really matte, flat matte. Kalimutan ko amoy kanina, so naglagay ulit ako. And i-confirm natin. Parang amoy, may pagka-touch siya ng vanilla, pero it's a pleasant smell. Hindi naman siya amoy super duper foundation-y. Again, unahin muna natin with the brush. Ang bongga talaga nitong brush na to. Para ka nagpe-paint. Okay naman yung napili kong shade, hindi naman siya maputi. Sobrang sakto rin niya. And hoping na hindi rin siya mag-oxidize kasi ang sasakto nung napili ko na shade. Madali rin siya i-blend, pero for me mas magandang i-blend o mas madaling i-blend si Maybelline kaysa dito kay L'Oreal na nasa kabilang side. Also with the brush, wala ako naging problema to blend. Now, let's go to the sponge. Ay nako, pinapahirapan ako nung dalawang foundation. Pareho silang maganda sa balat. Same thing, hindi rin ako nahirapan mag-blend with the sponge. And ganun din, para mas wala siyang lines pag sponge yung gagamitin ko. Talagang bias talaga ako sa sponge. Ito na yung coverage na, and when I touch it, compared kay L'Oreal, ito mas dumidikit yung fingers ko. Pero let's see kung may transfer. Medyo may transfer siya, guys. Hindi nyo ata gaano makikita, pero I can see sa fingers ko. Even if may transfer, nakikita ko pa rin yung foundation sa face. Although it's just the same thing, hindi niya rin na-cover yung aking veins. Kita ko pa rin yung scars ko and a little bit of my under eye or dark under eyes. Dahil nagta-transfer siya, hindi ko kayang ilabas to, guys. Itong si Maybelline na hindi nagpa-powder. As compared dito kay L'Oreal na okay na ako, good to go. Ito rin si Maybelline, wala ka naman dapat bother sa scent kasi hindi siya yung super foundation-y smell. Ito na yung comparison nila. This is L'Oreal, this is Maybelline. Tama yung napili kong shades for both, pero let's wait for the oxidation part throughout the day kasi baka mag-oxidize pa siya. When it comes to coverage, mas may coverage lang talaga si L'Oreal. But pag tinitingnan ko siya sa screen ko, mas magandang tingnan si Maybelline sa balat. It looks more natural, it's not as flat as this L'Oreal one. Pero ito medyo pinapawisan ako ng konti sa area na to and namumuo si L'Oreal. Ayan, hindi ko alam kung makikita nyo na maayos, pero dito sa salamin ko nakikita ko. Ngayon pa lang I'm going to test it with flash photography para wala pang kahit na anong nakapatong and mas fair siya. For the flash test, wala akong problema on both foundations, pero ito mas may coverage tingnan sa photo, ito naman mas natural tingnan. Finished my makeup and I am back, guys. So again, this is the L'Oreal side and this is the Maybelline side. Ito na yung pinakakaya ko na close-up na magagawa. Naglagay ako ng concealer and I use this one from Maybelline. Ito yung pinili ko, si Maybelline Fit Me Concealer kasi hindi siya full coverage concealer. So ayokong takpan fully yung aking skin. Pero ayun nga, mas kita yung pigmentation ni Maybelline Fit Me na concealer dito sa side ni L'Oreal. Although hindi naman ako nahirapan i-blend on both sides, pero mas pansin ko na mas maganda yung dating niya dito kay L'Oreal. After that, sinet ko siya with my favorite powder, which is this one from Coty Airspun. This is in the shade Naturally Neutral. I don't use translucent or the translucent extra coverage variant kasi may cast pa rin siya na puti talaga. Ito mas okay. Trinay ko yung best ko na i-powder sila ng pantay and konti lang yung nilagay ko para lang mawala yung sticky feeling. After so, syempre, nag-bronze ako, nag-contour, nag-blush. Yung mga yun, mas pansin ko pa rin na mas kita talaga sila sa L'Oreal na side. Mas madikit siya dito sa side na to. My honest thoughts, guys, sa malayuan talagang magandang tingnan si L'Oreal. Pero when I pulled in closer, na-shock ako. Kasi nga, diba, habang nag-a-apply ako, tuwan-tuwa ako sa side ni L'Oreal. Pero nung tumingin na ako sa salamin, as in closely, mas gusto ko yung side ni Maybelline. I have to be honest. It looks less cakey, mas hindi pansin yung lines on this side, and mas radiant tingnan yung face ko. Mas less tingnan yung makeup, and hindi siya flat na flat tingnan. And dahil doon, guys, mas bata o mas younger tingnan yung side ng skin ko dito kay Maybelline kesa kay L'Oreal. Flash test ulit tayo, guys. I must say na kahit ano talagang anggulo yung kunin ko, mas pulidong tingnan si L'Oreal sa photos. And mas mukha naman natural si Maybelline. Time now is 3:20. So ngayon ako magsa-start ng test. Itatry ko yung best ko na hindi pumasok sa room na may aircon. So medyo magiging mainit today, but let's see kung alin ang tatagal. Kakatapos ko lang din naman mag-review. Hindi ko alam kung napano to. Siguro na-scratch ko. Pero ayan yan, guys. Parang wala akong manotice na difference. Mas kita lang yung mga lines dito sa side na to. Ayan. Tas parang mas radiant to tingnan. Kahit na parang mas maputi naman yung napili ko dito kay L'Oreal. Dito ako sa kwarto de main. Kakatapos ko lang kumain. Wala na ako lipstick. Ito, tatanungin natin siya. Menchi. Ayan. O sige, hindi na kita papakita. Ang arte naman dito. Alin yung mas bet mong side? Ito o ito? Alin mas bet mo? Kita naman ako sa likod. Hindi, naka-blurred.
Pag ganun-ganun pa nalalaman to. Parang mas gusto para ko to kasi ayoko nang masyadong matte na foundation. So, alin na mas bet mo? Sa tingin mo, alin? Mas natural tignan. Etong Medyo may side na glow to. pa rin. Alin yung sa tingin mo si Maybelline, alin si L'Oreal? Maybelline, L'Oreal. Okay, thank you. Tama. Sabi niya, alin tama? Sabi ko, you're gonna find it out on my vlog. Wisan ako sa baba, kita niyo naman kumikintab yung ilong ko. Pero, hindi naman like super oily tingnan. Pero pinawisan pa rin ako. And may napansin ako. Kita niyo yan? Nagsettle siya dito. Tapos ito, parang na-emphasize niya yung pores. Pero sa side ni Maybelline, walang ganyang ganap. Ito nagsettle din siya. Pero hindi katulad nitong side na to na sobrang kita. Natuyo kanina na wala yung parang mga nagkikate dito. Parang ganun pa rin yung itsura nila. Pero ito si Maybelline, walang galaw. Kahit siya. So, namuulang kanina nung pinawisan. Other than that, yun lang. Ayan, ang ganda na lighting dito. Mas makikita nyo. Ayun o, parang ito, nagsisettle siya pati doon sa mga pores. Itong kabilang side, mas magandang tingnan. Parang ang lubak-lubak tingnan ng skin ko dito. Kala kung bakit ganun. Ayun o, ang lubak-lubak niya. Ito mga, ano siya, milia. Pero grabe, ang lubak tingnan dito kasi sa dito, no? Siyempre, mas maganda pag to. ganun. Oo, masyadong matte tong side na to. Sabi sa akin, 10, pero ang nakita ko, 9 shades lang. So, itong akin, 1 to 8 warm nude yung kinuha ko. Pero ito pa, mas may dark. Swatch nung lahat, guys. So, ayan siya. Lightest yung sa pinaka-top left, and then darkest yung sa pinaka-bottom right. Pero 9 lang to eh. Sabit din eh. Ito sinan sa akin, guys, 6. Pero yung nasa bahay, 5 na lang kasi kinuha ni Mitch yung isa. Yung shade ko dito na ginagamit today is this one, 103. Ito naman yung swatch ni L'Oreal. So, 6 yung shades na meron, 6 na din dito sa counter. Pero guys, magkakaroon daw ng shades na mas lighter. Kasi ang dami nag-wish na mas lighter and darker pa dun sa available. 4 pa daw. Nagpawisan ulit ako, ganun pa rin talaga. As in, namumuo siya dito. Ayan o, kitang-kita talaga yung lines. Ito, wala yan. Sugat ko yan. Pero ito, kitang-kita yung mga pores. Basa-basa pa kasi pawis yan. Dito naman kasi sa side ni Maybelline, may line din. Pero hindi mo makikita na ganun ka-disrupted katulad ni L'Oreal. Saka dito sa under eyes, tingnan nyo to. Itong kay Maybelline, may creasing pa rin, pero mas malala talaga tong kay L'Oreal na side. And I am back, guys. The time now is 11:24. So, ayan, naka 8 hours na siya sa face ko. And I must say that I am impressed with both foundations. They performed well. As you can see, guys, lahat ng nilagay ko kanina sa face ko are still very visible. Parang ang ganun pa rin siya. Actually, even better. Kasi nung na-mix siya sa facial oils, parang lalong umayos tingnan o gumandang tingnan yung pagkaka-layer niya sa skin. But if you're going to compare, itong si L'Oreal na side, kitang-kita yung pagkamat niya. And dito sa Maybelline, meron siyang glow. It's not a glow na shiny, pero ito yung glow na gusto ko na nakukuha ko pagka nami-mix yung foundation sa facial oils. Hindi siya mukhang flat. So this is the L'Oreal side, guys. And as you can see, it is very matte. Kaya lang napapansin nyo dito sa my nose area na na-emphasize niya yung aking pores. As in, parang natanggalan ng foundation yung mismong sentro ng mga pores. This is the Maybelline side and nakita nyo dito sa nose area, may makikita kayong shine. So, compared sa kabila, mas kita yung pag-oil ng nose ko dito. But other parts of the face, radiant siyang tingnan, hindi siya ganun ka-flat tingnan. Isa pang napansin ko dito sa may laugh line ko dito, hindi siya gaanong kapansin na nagsettle. To think na pinagpawisan ako na ilang beses ngayong araw dahil lang sa init ng panahon. But both foundations performed nicely under those conditions. Also, kasama na rin sa init ng panahon and sa pagpapawis na medyo mararamdaman mo na maglalakitin ka o lapotsi. Pero ito hindi, okay na okay sila. It still feels lightweight. Now, I know that not everybody is oily. So, sa akin naman yung drier parts ko, which is the cheek area, okay naman sila pareho, pero sure ako na kung dry skin ka, mabibit mo si Maybelline. Hindi siya yung matte na nakaka-dry, parang meron kang room for moisturization or hydration. Unlike si L'Oreal na talagang matte kung matte. Feeling ko yung pagiging sobrang matte ni L'Oreal nakaka-emphasize siya ng kung ano man sa face mo. For my verdict, guys, both are great foundations. I highly recommend for you to try both. I even tried my scoring system sa foundation pag nagre-review ako. And may kodigo ako, basahin natin. Ease of application, pwede sa sponge, pwede sa brush, okay na okay. So, tig 1 point si Maybelline and si L'Oreal. For pigmentation, both are 0.5 kasi hindi naman sila full coverage foundations. Packaging, guys, I'll give half a score kay Maybelline since hindi siya travel friendly and wala siyang, alam mo,
mas mahirap siyang i-dispense kasi walang applicator. Hindi naman applicator, parang dispenser. And one point kay L'Oreal, since mas madali mag-squeeze, mas nakokontrol mo yung lumalabas, tapos hindi siya babasagin. Value for money, ito naman lumamang si Maybelline since 399 pesos lang siya. And paano pa pag nag-sale? So mas mura yun. Madalas nagsisale si Maybelline. Alam nyo na, for L'Oreal, it's only 0.5 kasi 700 pesos yung kanyang SRP. Although nag-sale, naging 350, pero paano pag nag-sale nga si Maybelline? And lastly, for the category of long-lasting, pareho ko silang bibigyan ng 1 point kasi they performed nicely on my skin. Pag tinotal mo yon, tablado guys, tag 4 points sila. Kaya dito ko masasabi guys na wala akong tulakit kabigin. At the end of the day, it's just going to boil down to your preference. My skin being oily combination, mas bet ko si Maybelline Fit Me Matte plus Poreless. I can get the perks of having this matte foundation na comfortable din naman yung areas ko na dry. Para siyang best of both worlds for me. Don't get me wrong guys ha, I would still love to wear the L'Oreal Infallible Pro Matte, lalo na kung for everyday use kasi ito yung tipong kaya kong kamayin o madali lang siyang i-blend with a sponge and hindi ko na kailangan mag-powder, hindi ko na kailangan mag-conceal kasi enough na sa akin yung coverage for daily use. Pero pag events, talagang ang kukunin ko pa rin si Maybelline Fit Me Matte plus Poreless. Yung masasabi ko na yun, it also applies to normal and dry skin. Now, if you are super oily, alam ko na magugustuhan nyo talaga si L'Oreal. The Infallible Pro Matte provides coverage and siya pa rin talaga yung the best when it comes to matity. Akala ko kanina mas pipiliin ko si L'Oreal kasi kilala nyo naman ako, mas bet ko yung full coverage and mas bet ko yung mas matte. Pero ngayon parang tinalo nung paano mag-layer sa skin yung foundation kaysa sa pagiging full coverage. Full coverage ka nga pero hindi mo ma-provide yung best finish sa aking face. Doon lang talaga nagkatalo for me. I hope this video helps and kahit medyo magkalapit yung score nila, ayun nga guys, kayo nang bahala mag-judge for your skin type. Now, if you like this video, kindly give it a thumbs up, comment, and subscribe. Maraming salamat! Bye!